Mutya ng alupihan, isang bertud at mutya na dapat mong tinataglay. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay pag-usapan natin kung ano-ano nga ba ang mga bisang taglay ng mutyang ito mula raw sa alupihan. At saan at kung papaano mo nga ba ito makukuha. Ikaw ba ay isang magmumutya? O hindi kaya naman ay nawiwili na sa pangungulekta ng mga perlas at bato na tinatawag ngang mutya? Mga bato na namuo buhat sa halaman, sa mga hayop o buhat sa kalawakan. At pinaniniwalaang ito nga ay nagtataglay ng natural na kapangyarihan at bisa mula sa pinagmula nito na iyong ngang tataglayin kung magtatangan ka nito. Nakakita ka na ba ng hayop na alupihan? Atin muna itong kilalanin. Ang alupihan o aluhipan o centipedes sa Ingles ay isang uri ng hayop na nagtataglay ng maraming mga paa. Centipedes na ang ibig sabihin ay 100 paa. Subalit hindi lamang 100 ang paa ng hayop na ito, sapagkat maaari itong magtaglay ng 30 hanggang 354 na mga paa. Ang bawat segment nga nito o hati ng katawan ay nagtataglay ng 2 paa. At napapabilang ang hayop na ito sa mga hayop na carnivorous. Sila rin ay nagtataglay ng nakalalasong kagat, kaya naman kinatatakutan rin ang hayop na ito. Madalas silang nagtataglay ng kulay na naglalaro sa shades ng pula o brown. Depende sa kanilang tirahan. Sila ay madalas na namumuhay sa mga kuweba o sa mga kasukalan sa kakahuyan o sa mga siwang ng inyong tahanan. Ayon sa pag-aaral, mayroong mahigit sa 8,000 klase o species ng mga alupihan. Batin nyo ba na lubhang kakaiba pala ang pamamaraan ng pagpaparami ng mga alupihan? Dahil ang lalaking alupihan ay nagiiwan na lamang ng similya nito sa mga dahon o mga yungib at hinahayaang mahanap o masumpungan na lamang ito ng babaeng alupihan. Sa madaling salita ay maaari silang maging ama nang hindi nila nalalaman. At sa tagpong ito ay nabubuo ang mutya ng alupihan. Sapagkat sa panahon ng pangangalaga nito sa kanyang mga itlog o supling, madalas ay nakakabuo rin ng mga solidong mineral o bato na kanila ring naaalagaan. At inaakalang isa rin itong itlog ng alupihan. Ang mutyang ito ay purong mineral na inaalagaan ng inahing alupihan sa mahabang panahon at madalas nga ay naiiwan sa pinaninirahan nito. Kaya madalas ang mutya ng alupihan ay makukuha o matatagpuan sa mga loob ng kuweba, sa mga sukib ng bato o kaya naman ay sa mga hukay sa lupa. Ngunit ano-ano nga ba ang tinataglay nitong galing at bisa? Ang mutya ng alupihan ay isang bertud na napakainam na pangproteksyon, lalo na nga sa mga tigalpo at masamang espiritu o mga lalang ng tao. Napakabisa rin itong panghalina upang magustuhan ka ng karamihan na mainam mong gamitin sa paghahanap ng trabaho o kaya ay sa politika. Ang mutyaring ito ay simbolo ng kayamanan, kung kaya naman mainam itong panghatak ng swerte sa buhay man o pagninegosyo. Subalit sa oras na ito ay mapa sa kamay mo, mainam na ito ay itago at huwag pasikatan sa araw. Kung kaya naman, mainam itong ibalot sa bulak at ilagay sa isang pulang tela o pouch, o kaya ay isilid sa isang mumunting solidong lagayan na hindi silag, upang hindi mabawasan ang taglay nitong bisa. Parati mo itong dalhin upang maging lucky charm at pang-proteksyon. Nais mo ba ng ganitong mutya? Ang mutya ng alupihan. O kaya naman ay meron ka na nitong tinataglay. Subalit lagi pa rin nating tatandaan na huwag lamang nating iasa sa mga ito ang swerte at kaligtasan, at palagi pa rin tayong humingi ng gabay sa may kapal.
Mayroon nga bang tinataglay na mutya, ang hayop na kilala natin sa katawagang daga? Halika at alamin upang ikaw ay mamangha sa mga tinataglay pala nitong kakaibang bisa. Hello, what's up? Your best here. Ang video natin ngayon ay medyo sensitibo. Kaya naman, kung hindi ka handa sa ganitong uri ng mga usapin, ay mag-next video ka na lamang. Dahil sa video ito ay pag-uusapan nga natin ang tinataglay na bertud at mutya ng hayop na madalas na nating kinatatakutan. Subalit meron pa rin naman pala silang kakaibang pakinabang. Ang hayop na daga. Bakit nga ba kinatatakutan at iniilagan ang hayop na daga? Ang daga ay isang maliit at may mahabang buntot na hayop, kadalasang kulay itim at kumakain ng mga palay at madalas pangay tambay sa basurahan. Sila ay nabibilang sa order ng mga Rodentia o rodents na nagtataglay ng matatalas na ngipin na siyang ginagamit nila sa panginginain. Ang mga daga rin ay sinasabing maraming klase at uri gaya ng mga tinatawag na bubuwit, dagang kosta, dagang bukid at marami pang iba na mahigit nga sa 2,552 klase ang uri nito. Ang dami, di ba? Iniilagan at kinadidirihan ang daga dahil kadalasan nga itong nagdadala ng mga sakit na tulad ng leptospira at marami pang iba. At isa rin ang makasaysayang epidemya noong Middle Age na daga rin ang may dala. Alam nyo ba na ang mga sinaunang daga pala ay nagmula rito sa atin sa Asya? Dahil na rin siguro sa perpektong klima na angkop sa kanila. Bukod sa marumi, may dalang mga mikrobyo. Ang daga rin ay nangangagat. Kaya mag-ingat ka rito. Lalo na nga sa ihi nito na nahalo sa baha. Subalit, batid mo rin ba na ang munting hayop pa lang ito na iyong kinatatakutan ay nagtataglay ng mutya? Mutya na kung makuha mo ay siguradong magdadala sa iyo ng limpak-limpak na salapi dahil ito ay nagtataglay ng pambihirang swerte. Lalong-lalo na nga sa mga sugalan. Siguradong mas lamang ang iyong pagkapanalo. Ngunit papaano at saan nga ba ito nakukuha? Ayon sa mga nagtatangan nito, ito ay makukuha raw sa grupo ng mga daga na nanginginain. Isa sa mga dagang ito ang nagdadala at nagtatangan ng bato o mutya na nagliliwanag at kumikislap pa nga. At iniingatan ito ng isa sa pinakamatanda sa kanila o masasabing pinuno nila. Kunin raw ito at agad-agad ibalot sa itim na sisidlan o itim na tela. Subalit, kahit pa nga yata suyurin mo ang kabukiran at patayin ang ilaw upang makita mo ang kumikislap na batong ito, kung hindi naman ito laan para sa iyo ay wala ka ring masusumpungan. Kaya naman, marami-rami na ring mga nahihilig sa sugal ang nagkaka-interes dito. Ngunit, kung hindi ka naman pala ring makakuha nito, mainam na maglagay ka na lamang ng mga barya o sentimo sa mga lugar na alam mong dinaraanan ng mga daga. Dahil ito ay isa ring mainam na pampaswerte basta parati mo lamang dalhin kung mayroon kang sugal na pupuntahan. Dahil maging ang mga mumunting dagang ito ay hindi lamang puro perwisyo ang daladala, bagkus may magandang swerte din naman pala. Nais mo na rin ba ng mutyang ito ng daga? Tandaan na lahat ng nilikha ng Diyos ay may dahilan, hindi lamang para maminsala sa ating mga sakahan, kundi upang bumalanse rin sa kapaligiran. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihin na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV.
na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.